ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippines Salabang, las 9:03 AM. Western Visayas, Manay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga sinakoperasyon na ka-focus na ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa kabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sa kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mother, welcome sa Sermon Televison sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kaliban pa. Adlaw kita sa Biyernes. Enero 9, 2026. Ikaluha sa limatanan ka Biyernes karon ilang bulan sa 2026. Sa pinagdang mga kapibungo, tubtob alas 9:55 sa mga aga, huwag nyo alagad JP Herbas. Sa atong mga supitag palamati all over Western Visayas. Probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Suluman sa Negros Occidental, maayad-ayad na aga sa inyong katanan. Pinakamit-tawan sa isa kamed-ayad na aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nag-upod sa aton na pagparagad sa kahanginan. Ang programa Balita Issue Kaliban pa mabatang live sa 585 kHz sa Lisuan sa Tugima Radio. Suduman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Iba suway ka pa naka-follow or like sa among suling Facebook page. For latest update amon sa mga programa sa gobyerno diri sa probinsya kag syudad sa Iloilo. Suduman sa iban pa nga mga area sa Western Visayas. Bisitahon, sundan, kag ilike ang atong official Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton pagparagad sa mga aga, atong igapabati sa inyo ang pila ka mga pahayag atong natipon sa atong interview kay OIC Regional Director Lucia Yusores, ang bag-ong pinuno sa Department of Trade and Industry Western Visayas. Palo na ito mga biyan sa hindi ginamang madugay. Ano bala ang mga prioridad na pagtutukan ni Director Yusores sa iyang pagbalagad bilang bag-ong pinuno sa ahensya. Nagibalong taman mga biyan ang mga updates tungkol sa duha ka dalaguang programa sa DTI sa nagligad na 2025, ang Shared Service Facility kag ang PPG Kits. Nagpasiplatan ka mga biyan at pinapaka mga updates gikan sa iban pa na ahensya sa gobyerno.
ng mga lokal na panguluhan sa Western Visayas pakina sa Negros Occidental. At syempre mga biyan, ibalong naman ang pinaka mga update ikan sa aton mother station sa Metro Manila, mga update sa bugos nga Pilipinas. Para mga nagpamunang balita nasyonal, aging tutukan sa ating mga kupdana, bugos nga Radyo Pilipinas Network. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Isa sa mga ginatutukan karon sa aton sining mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo, ang mga pagpanganda mga biyan sa ginapit nga Dinagyang Festival. Pero sa ato naman mga kaupdanan sa bugos nga PBS Network, ang ginatutukan sa mga biyan ang mga selebrasyon sa kapistahan sa Itim na Nazareno. Ilamang sa siyudad sa Manila, particularly sa simbahan sa Quiapo, pinaselebrar ang kapistahan sa Black Nazareno. Tungan sa mga aktibidad sa siyudad sa Manila, ay ginahiwat man na ituhang aktibidad ang pila sa mga diboto sa Itim na Nazareno sa naluhay-tuhay ng mga lugar sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Even diri mga biyan sa probinsya sa Iloilo at sa siyudad sa Iloilo. Pila ka mga diboto sa Itim Nazareno ang nagahiwat sa tuigan na prosesyon at pila pagid ka mga aktibidad para ipakita ang ilang pagtuon mahal nga mag-aako. Saman sa binabantayan karon sa aton nga mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas, ang aktibidad sa Bulkan Mayun. Pagkaluan ang nasabit pa bulkan ang yara na karon sa Alert Level 3. Ulagib sa mga updates mga biyahe nga natipon sa atong mga kupdanan sa kakaduman siyang padayon nga pagsaka sa aktibidad sa Bulkan Mayun. Infogot pa sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD. Bila sining pagbantay sa aktibidad sa bulkan, kag mas pabakod man sini ang pagduong sa mga bulig sa apektado nga komunidad sa Bicol Region. Sunod sa DSWD, naglabot na sa 6 milyones pesos ang inisyal na balor sa bulig. Pila sini nga ginduong sa 13 ka barangay nga napetuhan sa pag-alboroto sa bukan. Partikular ang mga sakop sa 6-kilometer permanent danger zone. Pero sa DSWD, lakip sa mga bulig na ilag yung palabot sa mga apektadong pamilya ang mga family food packs o FFPs, mga non-food items kaayos ang family kits at sleeping kits, partikular sa mga nagadayon sa evacuation centers. Anding naman sa pinakauli na datos ang DSWD, nagapabilin sa masobra 980 ka pamilya kung 3,542 ka individual ang yara sa evacuation center. Una na nga nagpadulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa probinsya sa Bicol para magpakigulon-anon sa malukang opisyal kag personal na kamustahon kag pangunahan ang panagpanagtag sa relief kits para sa mga displaced families. Din kamusta man sa Tignikom ang sitwasyon sa mga evacuee sa San Jose Elementary School sa Malilipot, Albay.
Handa magawa sa translasyon saman sa mga padayon nga tradisyon sa ang pila ka mga deboto sa pista sa Konsampuong Nazareno. Ang pagtanyag ng ilang o kunang pag-alay lakad bago pa man magsilang ang adlaw kaina, padamo na sa mga deboto halin sa nanaytuhan nga lugar sa Metro Manila. Ang naglakad na nakatiil suksok mga biyan ang ila sining nga mga yellow o kung maroon nga mga bayo may imahen siyang Nazareno. Sa mga nakitaan sa Radyo Pilipinas Team sa kagrupo gikan sa Barangay Santa Cruz. Ginagulod ang magagmay nga tributo sa itong Nazareno. Sa ila si Tatay Domingo nga masobra 2 na kalikada nga nagapanata sa Puong Nazareno. Dahil sila sa iya, tuwan niya nga makaupod pa sa rota sa translasyon. Dahil makauyapot sa kalat para mga mapalabot ang iya nga mga pangabulo. Dahil pagpasalamat sa mahal nga Nazareno. Opo naman ang iya sininga pagpangabulo. Kuntani mayara sang paghinugpong pag-insidihanay sa kada Pilipino. So 5 a.m. kayo na mabaya nagdangat na sa 95,000 katao ang nag-upod sa tuigan nga translasyon sang Puong Nazareno. Ini ang ginapalabot sa Manila GRRMO. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 sa aga. Sa atong pagpanumbalik mga biyan, napabati natin sa inyo ang atong interview kay Director Mutia Yusores, ang bagong pinuno sa BTI Region 6. Atong hibaloon ang iyang mga prioridad sa iyang pagpahalagan bilang bagong pinuno sa ahensya. Hindi kaliban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sa pula kapahandon. Ang lahat ng kauntiang laman ay palaging nanginay. Kung gusto nyo ng peace of mind, iwasan ang mga inditero at chikadora. Bukod sa nakaka-trigger, maaari pang magdulot ang mga ito ng problema. Huwag magpadala sa anxiety at negatibong emosyon. Busisiin mabuti ang mga nasasagap na impormasyon. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Huh? Ano yun? Sarado mo. Andun, sino ka? Sarado mo. Ay! Oh yeah! Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at itigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente. Siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain. Hindi ito pasisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Ano yung benefit? Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. So, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko,
wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang building. Naiyak ako kasi sa grocery. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Ang sumisi ay bam bam bam, ang sumiko ay bam bum bam. Ang babae sa lansangan, huwag irita kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag irita kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung hidandang relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta, nawala. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, malinis pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nanguhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayun si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap.
Last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga. Sa gihapon nagapamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Isyu, kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madalas mentioned earlier, nakatawid sa oportunidad na makapaghinul-anon sa bag-o na pinuno sa BPI Western Visayas. Sa diya naging parabot mabiyan ang pila ka mga prioridad na iya pagatutukan sa iya nga pagpakalagad bilang OIC Regional Director sa nasambit nga ahensya. Yari pamatiyan natin ang namuna pahayag ni Director Lucia Lusores, ang OIC Regional Director sa BPI Region 6. Congratulations sa bago na It's a new responsibility. Makaulog sa mga reaction sa ikaw ang bago sa place. As much as it's the usual work that we do. I'm also overwhelmed with trust and confidence. It's no joke to receive such responsibility, and I'd like to believe that may nakita man ang management na capability siguro and past performance that decided them to also give this responsibility to me. So this is as usual, nothing will change or most probably it will increase na ang commitment. We will have bigger accountability, of course, managing provincial offices of a big region is not a joke. So we'll be increasing our commitment that still prioritize service to our clients, to the consumers, and to the MSMEs. Dahil ano ang priority direction sa mo sa liderato bilang pinuno sa Lidersis? Initially, may mga something in mind naman ako, we will firm up ng mga specific mga programs, but in mind right now I have five areas to focus. The first one is boosting digital consumer protection services. The head office has rolled out ang PODRS, that's an online dispute resolution system for the consumer complaints. And then also the iReaches, this is also an online platform for the registration sa atong mga sales promo permits and our service repair enterprises, SRE accreditation. So we're looking at full deployment and utilization. So we will also expand public engagement para ma-increase mga user adoption. So that's for consumer protection. The second one will strengthen inclusive access to entrepreneurship services through our negosyo center. So we're still focusing sa ating mga vulnerable or specialized sectors. So we have women, youth,
senior citizens, our IPs, through our redemption centers, and widespread na outreach activities. So we're still looking at mga info and service caravans even sa mga municipalities that are hard to reach. We would like to increase our awareness nila for consumer protection and the DTI programs and services. Our third marathon is on export development. We will leverage on our priority industry clusters and of course, ang bago natin na halal accredited with MSME. So, halal MSME market promotion. So, we will strengthen our export growth. We also have, we're looking on the export roadmap to be our guide for the development of our MSMEs. So, export growth through the priority sectors and enhancing our global market presence sa ating mga halal certified MSMEs. So, it does not stop lang sa certification that they will receive. We will part up ang market promotion nila. So, this is, I think, the time very right for them to explore already the markets outside. And the fourth one, innovation and startup development with focus on ITBPM and HINS. So we will use that to drive regional competitiveness sa mga sectors nito. Strengthen the innovation and startup ecosystem, prioritizing our ITBPM, our BPO industries, and advancing our HINS as the key investment strategy. So we're hoping to engage our LGUs on this one. And then the fifth one is strengthening our resilience of our MSMEs, especially the disaster response through our business continuity planning at ang ating green economic development ng mga priorities. So, we will equip them further and will be expanded ang ilang mga compliances sa mga the plans we have to make as plans, the continuity planning, the renewal planning, will really translate into actions get in adoption so that we can also elevate ating mga disaster response mga efforts and the MSME recovery. Minsan nakafocus sa MSME recovery through the prevention side through business continuity and GEP. Therefore, we have goals for the future. Pero basically, the best director, paano ka nag-suggest sa I started in the province of Aklan. I handled DTI card program. So, ang program ko na assist ng mga clients are regular reform farmer beneficiaries. So, because DTI is a card implementing agency also, where, of course, the mandate namin enterprise development. So, we help our farmer beneficiaries to put out, identify income-generating projects and then expand it into stable enterprises. And so, that's where I really learned about MSME development. So, I was there for about 5 years before I transferred sa Iloilo. So, my medyo pinakadugay ko na stated is in Iloilo, where that's where I was able to hold yung managed programs ng Negosyo Center and KMME among other programs for MSME development. And then the rest is production. So, ano ba yung not all man, but at least I have good exposure sa mga projects. Wala lang kami touch base sa practice and request. Out of the 7 sa original, I will be 6 provinces. And then may capacity as OIC, Provincial Director, and PB, I handled 2 provinces, PK and Ginirasan and PK. Pero na-mention mo ang mga sa disaster resilience sa ating mga MSMEs. How are we prepared sa ating mga micro-small-medium enterprises na despite sa mga scope ng mga kalamidad na may scope ng mga bagyo na sa atin, matanggal sa mga natin mga mobile communication? We have
advanced gid sa aton yung disaster resilience sa atong MSMEs through our business continuity programs. Actually, years back, kasi yung mga programs sa kita, capability building, we teach them or we have business continuity mga toolkits, no? So, how to go about sa ilang mga plans on how to deal with disasters, mga unexpected mga calamities, even sa pandemic, I don't know, para tatando wala dito mga na-anticipate. But, mas natagaan highlight or importansya ang business continuity, especially when the pandemic happened. So, because resources of the government hindi not enough na recovery, just to give para lang they can continue. It's better that the MSMEs are prepared themselves to at least kung hindi na na-eliminate ang risks or ang damages, at least na-minimize siya and they can bounce back right away. So, like for last year, we had partnership with SM and Holdings. We provided trainings sa nilang mga tenants on business continuity planning. So we had 45 MSMEs in 3 provinces provided some mga trainings that even previous years pa kaya nakita ng mga efforts na. In fact, we have also capacitated our personnel, our business counselors on how to conduct training. So even sa smaller awareness, pang BCP awareness, we introduced that already sa ating mga negosyo centers. So kung medyo high level na siya ng mga capability building training, so may mga preparation of plans for use of toolkits. Well, we appreciate it na may ara sa mga preparations, may ara sa mga paghanda ng mga panayon sa mga negosyo. Pero hindi ko ba na sa mga students sa mga kalamidad, may mga topic to man yun. Ang mga bullying naman sa hirap siya para sa pagbangon sa mga MSMEs. So, ang direct response yung DTI pag-abot sa mga disaster calamities or mga crisis, we have that pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. That's the PPG, that's a seeding program. So, we provide livelihood starter kits or yung mga kits na usually if they destroyed or mga damage na mga items or mga goods or supplies nila. So, we identify ang mga items na pwede na-provide so that they can start, di ba? O maka-infuse man sa capitalization o sa ilang inventory somehow so that maka-restart sila sa ilang mga operations. So, last year, we were able to provide kits to 157 beneficiaries around Western Visayas. So, there sila of El Nino, oil spill, and then ang kits, specialized kits nila, they range from livestock and fisheries, retail and food services. So, for example, if may mga restaurant or karinderya, they would receive mga condiments with that, or mga cooking items, supplies or materials, something like that. Sa mga livestock mo o sa mga poultry, even ang manipis mo or yung previous years, may alam yung mga baka, may provide mo. So, kaya we provide them in kind kit. So, wala sa addition of money. So, we procure them for the beneficiaries. Bali, ang intervention na is depende sa kung ano din ang prior nila kanila. Yes, we start from there. Kaya amo na naanda nila, amo na damage, na-destroy sa calamity or sa disaster. May iba nga may nabilin, pero kadako sa losses, so we have to infuse something man. And recovery good to bounce back at ang ating goal for them. How do you identify sa beneficiaryo ang mismo na pili o gatuloy sa mga beneficiaryo
sila ang nagpapalapit sa inyo? We partner sa mga local governments also. Iba na we need also some certifications those na affected. So we have to get the correct data as well. Back up siya and then profile. With the data that we get from the local government, gina-profile siya sa atong mga business councilors and then nilang tawa ng some damages, na-validate. You need also to validate. And even before sa mga tagaan sa award ng mga kids, you will even have capability building sessions with them, trainings. It's part na aside from the resources itself, ang capability nila yun, boost na. So, sessions on BCP or other sessions na they applicable naman para sa ina. So, it's more of a holistic siya program. How is your program? Do you expect that you will continue this? I think for the past year, sige po siya. Although sometimes ang pag-confirm sa budget is not really right away like the start of the year. So, we're also dependent sa ma-provide na budget sa ating head office. And then, from there, medyo limited man eh. So, we can only provide sa na budget. So, we also have to prioritize. That's why we need to validate also ang mga beneficiaries under the program. So, as much as we would like to accommodate everyone, may mga limitations sa mga. Isa man sa mga dalayaw na programa sa Pagyababian, ang aming payag ni Director Mutya Yosores, ang OIC Regional Director sa DTI Western Visayas sa iya sining nga mga plano nga pagatutukan nga mga area subong iyang 2026 bilang bag-o nga pinuno sa nasambit nga ahensya. So lakip sa mga pagatutukan, as mentioned by Director Yosores mga biyan, ang pag-ud sa Digital Consumer Protection Services, lakip diri ang pagpakilala sa mga moderno nga sistema nga ginalauman mga pasulhay sa pagproseso sa mga dokumento sa ila mga kliyente. Ginapahayag man ni Director Rosores na sa bulig sa mga negosyo center kag masangkad mga outreach activity. Pabakuron man sa ahensya ang paghatag sa alalangay nga access sa mga serbisyo pagnegosyo kag mga oportunidad sa kabag-inhan, pamatan-on, patigulangan kag mga tumandok. Buwan man ni Yosores nga mapapag-on ang export sa bulig sa mga priority industry clusters kag pagparamit sa market exposure sa mga halal certified economy. Samtang pagatutukan man sa ahensya ang pagpabakod sa innovation kag startup ecosystem, partikular ang pagsangkad sa IT BPM at pagtusok sa healthcare information management services bilang nagapangulang investment strategy. Buka kadamo sa kalidad kadungan sa pagbagyo sa klima para naman ni Yosores ang pagpapag-un sa MSME resilience pinagi sa mga business continuity plan kag green economic development. Si Yosores mga biyan ang ginpamta nga bago nga pinuno sa DTI Western Visayas epektibo Enero 4. Samtang angot naman sa ginpatuman nga proyekto para sa pagbangon sa mga MSMEs nga napektuhan sa kalamidad. Walang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa kong PPG kits. Sa direkta nga response sa hensya, agad nga siguro nga wala sang micro, small, and medium enterprises ang mabayaan matapos ang kalamidad, economic disruption kag krisis. Sa tuwig 2025, ang Rayon sa East nakaparagtag sa mga livelihood starter kits sa 157 tanan ka benepisyaryo. Ang ini nga mga benepisyaryo ang naka-focus mga biyan sa pagbulig sa mga vulnerable sector, ay sa mga biktima sa sunog, El Nino, kag oil spill.
nagbaton sa mga specialized kits halin sa livestock ug fisheries padulong sa retail and food services para mabuligan sila nga makasugod duwat kag makabangon sa naging halit sang kalamidad. Sa probinsya sa Aklan, nagabot sa 40 ka benepisyaryo ang nahatagan sa bulig. Hindi nag-focus mga biyan sa fishery recovery. Ay mga ginparagtagan sa talabahan, fish cage, kag saluran kits for those affected by the new Washington oil spill. Sa probinsya sa Antique, may 29 ka benepisyaryo. Na mga apektado sa sunog na nagluntad nga El Nino, nagbaton siyang livestock kung cattle, swine, retail, and karinderya kits sa probinsya sa Capiz. Nagparagtagman ang ahensya sa sari-sari store kits sa mga biktima sa El Nino kag El Cac Surrenderi sa Maayon. Sa probinsya sa Guimaras, 25 ka benepisyaryo ang ginhatagan sa fish pens, water refilling station, signal shop kag food services. Sa Iloilo, 28 ka benepisyaryo ginhatagan sa nanoy-tuhay nga mga kits kagay sa grocery kits, meat o kung fish stands, 20 kits kag repair shops para nga mabuligan sila sa halit na dala sang sunog. Ang programa ang ginakitaan nga nagdirekta nga nag-contribute sa pagbangon sa aton sini nga mga kultura nga apektado sa kalamidad. Di nagresulta man sa employment generation kanang pabaskog sa economic resilience sa mga most vulnerable sector sa rehiyon. Wala mga biyan nga sa ilalom sa sige nga programa, hindi lamang kits ang ginahatag sa ahensya. Duman man sini ang paghana sa ila o kung pagpreparar sa ila na mangin mabakod ng mga negosyante. Kaya raanay sang maidid na training na ginapreparar ang DTI antes ang pagparagtag sa kits. Agod nga masigurado na sa masunod na mga kalamidad o kung mga pagpanghangkat, at least they are armed with the necessary skills at subong man knowledge na mapatuan ang mga problema sa ilang negosyo. Alas 9:45 sa aga. As we speak mga biyan, ang atong presidente ang mayara sa aktibidad na ginapangurahan di ang ginahiwat mga biyan sa Quezon City bilang kabagon sa commitment sa administrasyon sa isa ka future-ready na digitally enabled education system. Pagpangurahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. subong aga ang pagyunsar sa Project Agap.ai sa Department of Education sa Quezon City Science High School sa siyudad sa Quezon. Ang ining Agap.ai amo ang accelerating governance and adaptive pedagogy through artificial intelligence. Nagaserve ining flagship program para sa karang mga artificial intelligence o AI-related initiative sa basic education. Guided by the vision sa bagong Pilipinas at santungan sa National ug Regional Education Development Goals, ang proyekto nagatuyo nga maduso ang responsable, ethical kag human-centered integration sa artificial intelligence agud ba masuportahan ang pagtudlo kag pagtuon, mapanami ang digital readiness kag mapabaskog ang education governance. Ang name nga Agap ang naghalin naman sa nanaytuhan nga lingwahe kag cultural context. Agapay sa Kapampangan nga kahulugan
sa accompaniment and support agap in Cebuano nga nagakulugan naman sa madasig kag responsive action agape sa Greek symbolizing unconditional love. Ang ining meaning mga agad kung kahulugan ang nag-embody sa Project Agap AI's guiding principle, positioning artificial intelligence as kaagapay. Ang partner nga nagsuporta sa mga manunudlo, sa mga pumuto, mga ginikanan, kag mga education personnel while remaining grounded in human values. Ang ining pag-unsar mga biyan, ang pag-aupdan sa mga DepEd officials, Quezon City local government representatives sa mga education stakeholders gikan sa academic and private sectors, highlighting a collaborative and value-driven approach sa pagduso sa innovation sa Philippine education. Wala umang mga biyan ha, hindi ginawang madugay ang posible paghatag mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Martin, basi pwede na ito mapadako sa screen ang video karon sa pagbisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Currently makita niyo ni mga biyan ha sa screen. Pabaw sa DYLL 585 na graphics ang aktibidad sa presidente. Currently, daw gina-explain sa atong sininga presidente ang makitaan sa sininga sistema. Same time, ginapakita man perhaps sa presidente ang pinaka-innovative na mga output sa atong sininga Quezon City Science High School. Upod sa presidente, kita natin sa screen si Secretary Sari Angara ang Tiglikom sa Department of Education. Hindi ko magsala, ang isa man sa mga kaupod sa presidente sa screen, si Mayor Joe Belmonte, isang alkalde sa siyudad sa Quezon. Marami din nga ginahatagan sa intulupangod sa aton sininga gobyerno ang artificial intelligence kaya ginatanaw naton hindi bilang isa ka pamahog kundi isa ka katuwang sa pagpahapos sa aton sininga trabaho. O pinagi sa AI subong kanamo na sa mga designs ang madasig nga nagakaubra ang mga trabaho, particularly ang research, mas ginpahapos. Ang even ang pag-ubra sa mga video, pagpanamit sa tinig, mas ginapahapos o kung ginpasulhay na inisang artificial intelligence. So may nagakabalaka mga biyan nga basi madulaan sa trabaho ang iba. Pero ang AI katuwang lamang. Hindi nagapahapos ang atong trabaho pero laing gidya kung may human touch. Kaya ginapanundunggin sa mga eksperto, sa mga advocate sa paggamit sa AI, dapat maging responsable kita nga users. Hindi na kung paggamito ng AI sa pagpanuntok. Ang iba nag-ubra-ubra sa mga video. Nag-ubra-ubra iya sa mga pictures, gina-edit through AI, pagpapagawa na amo na ang kamaturan. So you are not using the AI responsibly. Pagkabay sa atin sa mga kuturan, halikawan ang mga pagpalaptas ng fake news, isang mga peke nga informasyon gamit ang artificial intelligence. Paganin nila ang AI, manging delikado lang kung hindi kita kabalo maging responsable nga tagamit sila. Peligroso lang ang AI kung ginagamit ta ini sa hindi maayo. If you are using AI to further improve your craft o para mas mapanami pa ang imo sini nga mga obra, ang AI in that aspect hindi siya kontra. Hindi
pagdiabya naton sa pagpanami kag pagpatahon sa aton sini nga produkto. So kabay ha sa aton sini nga mga soon to be AI users. Let's make use of AI responsibly. Pabito naton sa mapinuslanon, responsable, kag para sa kaayuhan ang ining artificial intelligence. Sa mga nagagamit sa mga AI bala sa pag-ubra sa ila sining mga pagtuon, or use it with ethical principles. If nagagamit ka lang na AI as if nga ang kunon nga as if imo inubrahan. So be honest kung nagagamit ikaw sa artificial intelligence. Disclose it sa public na gagamit mo ang AI. This is a AI-generated image, AI-generated video. Hindi nga papagaon nga ikaw gid ang nag-ubra sina. But in fact, nag-type lang iya sa computer, naghatag sa nag-igong instruction para nga maubra ina. Pinalauman nato mga biyan sa lamang mabugay ang pagpahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang mangin mensahe sa siniyang aktibidad. Currently, ongoing pa ang pagbisita ni President Marcos na nanoy tuhay ng mga booth sa ginabuda ang pila ka mga output gin-develop para pamaskugon ang paggamit sa artificial intelligence. For the meantime, mga biyan, wala kita sa oras na nabilin sa ato sa mga pagpakalagad. Karino ginamang kuto ba itong edisyon? Sumadlaw sang Biyernes, Engalis Friday, 9:54 in the morning. Sa ngalan ginamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defanto sa studio, kag Mr. Jeffrey Betita sa transmitter. Para naman ang inyong ginalagad, JP Harbas, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kumilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.